Idol, ano nga ba ang mga senyales ng hypothyroidism? Idol, ikaw po ba ay nakaka-experience ng palaging pagod? Ikaw po ba, Idol, ay palagi pong wala po sa focus o wala sa concentration? Para pong lumulutang sa alapaap. Ikaw po ba ay nagiging makakalimutin na? Nalalagas po ba ang inyo pong mga buhok? Alam niyo po ba, Idol, ating pong thyroid, ito po ay isang hormones. Ito po ay tumutulong para ma-regulate ang ating pong heart rate, ang ating pong body temperature sa ating katawan, at ang ating pong metabolism. Kapag nagka-problema po dyan, Idol, dyan na po unti-unting nagkakaroon ng mga senyales, ng mga sintomas na sasabihin ko. Pag napatunayan ng blood work, ay maaari po nating masabi at maaari po nating makumpirma na ikaw po ay may hypothyroidism. Ikaw po, Idol, ay palaging pagod. Ikaw po ay antok na antok sa buong magdamag. Kung po, Idol, ikaw po ay nakaka-experience ng hair loss o yung inyo pong buhok ay nalulugas o numinipis. Pati na rin po ang inyo pong mga kuko ay nagiging brittle o rumurupok. Maaari din po, Idol, na parang pakiramdam mo ay down na down ka at ikaw po ay nadedis. Maaari pong moody ka at irritable ka po. Maaari ka din po, Idol, na maka-experience na para bang napakahina ng tibok ng inyong pong puso. Tandaan mo po, Idol, kapag ikaw ay may hypothyroidism, ikaw po, Idol, ay may slow motion. Ikaw po, Idol, ay masyadong slow. Pati po ang inyong pong metabolism ay sobrang slow. Inyong pong timbang ay padagdag ng padagdag kahit naman po ikaw ay nagda-diet o hindi naman po masyadong kumakain. Baka mamaya may hypothyroidism ka na. Matatagpuan po natin yan dito po sa ating pong harapan ng inyong pong leeg. Ang shape po niyan ay parang butterfly. Yan po ay nagre-release ng ating pong hormones na T3 and T4. Meron din pong katuwang ang ating pong thyroid. Ito po ang ating pong pituitary gland na natatagpuan sa ating utak. Ito po ay nagre-release o yung thyroid hormones po natin. Kapag po nagkakaproblema dyan o sumosobra o kumokonti, dyan na po nagkakaroon ng imbalance at dyan na po nagsisimula magkaroon po ng senyales ng ating katawan. Kaya po, Idol, kung ikaw po ay nakaka-experience po ng aking po mga nabanggit, napakamabuti po na magpakonsulta po sa doktor at siguraduhin mo po na magkaroon ka po ng blood work sa inyong pong thyroid hormone para malaman po natin at makumpirma kung ikaw nga ba ay may hypothyroidism. Kaya po, Idol, wag pong baliwalain, marami pong mga artista ang sexy pero bigla na lamang pong lumaki ang timbang. Dumagdag ang kanilang mga timbang. Katulad na lamang po ni Angel Locsin, ni Carla Abellana. Maari pa naman po ito ma-modify sa pamamagitan po ng pag-exercise, ng thyroid therapy at kinakailangan po natin ng inuman ng mga thyroid medication. Idol, ano po ba yung top 3 na maaari pong sumira sa ating kidney na palagi mo pong kinakain? Una po sa ating listahan ay ang pagkain po ng pansit canton o ang pagkain ng mga instant noodles, mapasabaw o yung mapakanton na tuyo. Magandang buhay pang Idol. Kamusta po kayo? Kamusta po ba ang mga kapansit canton po natin dyan na talaga nga naman pang midnight snack, pang hapunan, pang umagahan at pang tanghalian din na sinasamahan mo pa ng itlog? Alam mo po ba, Idol, ang pagkain po ng pansit canton o ang pagkain po ng instant noodles, yan po, Idol, ay may napakataas po na sodium content. Kung inaaraw-araw mo yan at ikaw po'y bitin pa sa isang pakete at gusto mo pong dalawahin para nga namang sulit ang pagkain mo ng pansit canton, alam mo po ba, Idol, na sumosobra ka na po sa sodium content level na kada araw dapat mo pong hindi nilalagpasan. Base po sa American Heart Association, kinakailangan po natin na gumamit lamang ng 2,300 mg na salt intake sa kada araw. Pag sumobra ka na po dyan, ibig sabihin, Idol, ay ito po ay maaari po makadamage sa ating pong kidney, lalong-lalo na kung sa pang-araw-araw. Nadadamage na ang inyo pong kidney, tumataas pa ang inyo pong blood pressure. Lalong-lalo na po ang mga kabataan. Instant, mabilis at talaga nga namang napakadaling lutuin. At kaya lang po, Idol, kapag sumusobra ka na po sa pagkain ng pansit canton o ng instant noodles, para ka po, Idol, kumakain ng asin na may konting pansit kapag yan ay kinakain mo. Malinamnam lang yan, Idol, dahil marami po itong mga nilalaman na mga seasoning.
Kapag po ikaw, idol, ay mahilig po sa chichirya, yan din po, idol, ang isang dahilan kung bakit napakataas ng mga dialysis patient. Ang ating pong huling update sa mga may dialysis patient, meron po tayong 13 years old na nagda-dialysis na po. Sobrang hirap na hirap po ang batang ito dahil po sa pagkain ng pansit canton at iba't ibang klaseng chichirya na sa isang araw ay hindi po niya kayang palagpasin dahil ito po ay parte na ng kanyang pong pang-araw-araw na routine. Kung ikaw, idol, ay mahilig pong kumain sa fast food, ang pagkain po sa fast food mabilis, pipila ka lang or o-order ka lang o magpapadeliver ka lang. Sobrang bilis na po ngayon, idol, kung ikaw po ay palaging kumakain ng fried chicken, kumakain ng french fries, ng hamburger, ng pizza, at iba't ibang klase pa po na fast food na palagi mo pong ino-order. Aba, idol, pumreno-preno ka naman ho dahil yaang po yung mga yan ay may mataas po mga sodium content at gumagamit po sila ng mga pampalasa na talaga nga namang pasok sa inyong panlasa. Kaya po, idol, kung kayo pong umiwas, ay umiwas para po maprotektahan ang ating pong kidney. Idol, ikaw po ba ay fasting? Okay po bang kumain ng pagkain at uminom ng tubig bago ang inyo pong work? Ano nga ba ang ibig sabihin ng fasting blood work? Kapag po fasting, hindi ka po pwedeng kumain ng pagkain sa loob ng 8 to 10 hours. At hindi ka din po pwedeng uminom ng tubig sa loob ng 8 to 10 hours. Okay nga ba yan? Alam niyo po ba, idol, base po sa modern na pag-aaral na kailangan po wala ka pong kakainin sa loob ng 8 hanggang 10 oras o 10 oras hanggang 12 oras. Kinakailangan po, idol, na wala ka pong totally kakainin. Pero, madami po sa atin ang hindi po umiinom ng tubig dahil po ito po ay in-advise po sa kanila. Alam niyo po ba, idol, kapag po ikaw ay nagkakaroon po ng work po, pwede po tayong uminom ng tubig. Wala pong problema po dyan. Maski ano pa po ang i-order po sa inyo. Lalong-lalo na, idol, kapag po ikaw, idol, ay hindi po uminom ng tubig, mas hindi po makukuha ang inyo pong ugat. Mas mahihirapan po tayong kuhanin ang inyo pong ugat. Tandaan mo, idol, kapag po ikaw ay dehydrated, dito po sa ating pong ugat kung saan po natin kinukuha ang dugo, kinakailangan po yan, idol, nakaalsa. Pero kapag po ikaw ay dehydrated, hindi uminom ng tubig, mas hindi po natin yan makikita at magtatago po sa atin. Kaya marami po sa atin na marami na pong tuso ang naganap. Na hirap po, nagpalit-palit na, ay hirap na hirap pa rin pong makita ang inyo pong ugat. Kailangan po ay ikaw po hydrated kahit po bago o mismong nandun ka na po sa laboratorio, po pwede ka pong uminom ng tubig. Tubig lang po, idol, walang juice, walang gatas, walang kape. Kailangan po plain na tubig lamang po. Yan po ay okay na okay. Para po makasigurado, itanong mo to sa doktor mo kung po pwede nga bang uminom ng tubig kahit po ikaw ay fasting. Hindi po makakaapekto sa inyo pong work ang pag-inom ng tubig. Mas makakaapekto po sa inyo pong work kung ikaw po ay dehydrated. Maaring tumaas ang inyo pong creatinine at maaari din pong maiba ang inyo pong liver function kung ikaw po ay dehydrated. Yun lamang po. Please don't forget to like, share, and follow me for more videos. Magandang buhay, mga idol!